Ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Martes. Martes na at ilang tulog na lang. Malapit na ang ating pinakahihintay. Ako po si Karen para po sa Commission ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Ito po ang inyong paboritong programang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. At ito naman po si Shirley, magandang tanghali po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pananghalian po sa ating mga kapatid, lalo na sa ating mga kapananampalataya. Muli, Sister Tess David, ang inyong kakwentuhan sa ere. At ito naman po ang inyong kakwentuhan din, si Among Jin, na kagigising lang. Fresh na fresh, Amo ngayon. Fresh. Hindi, bumabawi lang sa puyat ng simbang gabi. Kumusta po kayong lahat? Explain nyo naman, Among, kaya kagigising kasi kaninang umaga, makaakala naman nila pag tulog nyo kagabi, ngayon lang kayo nagising. Ay, hindi po, no? Kasi ako nagsisimbang gabi ng 4:30. Eh, syempre, pag 4:30, magigising ka ng alas 3, no? Opo. Kasi you need the courage. Eh, ba't mga aga naman po pwede naman kayong gumising ng 3:30? Dahil yung half an hour, kailangan kong umipon ng lakas loob na mag-shower. Sabi ko, sa lamig na to. Oh, it takes me time warming up. Magliligo ba ako o hindi? Hala ko kung ano-ano Ang dasal lamig eh. Ang hirap Oo. nga namang gumising tapos sabayan mo ng paligo sa madaling araw pa Extra gabi. challenge yan ngayon. Sabing nila, yun daw, unang buhos lang naman ang malamig eh. Opo. Kaya ang advice ni Bishop Ness noon, edi ibuhos mo sa inodoro yung unang buhos. Yung ikalawa yung ibuhos mo sa sarili mo. Tama nga naman, ano. Kaya si Bishop Ness, naalala ko tuloy. Sinunod ang payo ni Bishop. Oo, Obispo. Oo nga. Mabisita nga yan sa Cubao. At Oy, binabati natin ng mga kasama nating nagpupuyat din sa palengke. Lahat ng mga nagtitinda kasi sinasabayan din nilang shopping, shopping days. Kumusta ko po rin hanggang magtinda king palengking makiramdam ke kami. Kabang balugbog da makatutok king radyo. At dito lang yan sa 91.9 Bright FM. Pansin ko nga yung mga suki natin sa palengke, nakikinig pa rin hanggang ngayon kinukwento nila, pero hindi masyadong nagte-text. Aba, ibig sabihin busy sa Busy. Sa mga nagtitinda. But Kasi nga yung tayo nga lang yung balugbog mo, yung makatutok king radyo ring mata, kareng perang karelang bibilangan. Pero importante na nakatutok sila sa atin. Yes. Sa estasyong ito. Puyatla naman din, ba? Opo. Marano lang magigising. Busy sa business. At nakakatuwa yung ating mga kaibigang nagsisimbang gabi, di ba? Ngayon bakasyon na rin. Kaya nasa bahay na sila at nakikinig sa atin. At kung ano-ano na nga yung bilin kanina na i-greet ko daw si ganito, si ganyan, Yes. kasi nasa bahay. Naku, Among, yung best friend ninyong... Uy, nagbe-birthday ngayon, si Ching Marlin Mendoza. Birthday. Happy birthday. The same with my brother, si Demetrio. San Demetrio, Among, yung mga brothers ko, mga pinangalan sa mga santo. Ngayon ba, Dapat San naman. Demetrio? Ching Marlen, dapat pala, Demetria Calagyo. Oo, yung isa nga, Demetria, yung kamag-anak dun sa barrio. Meron akong Happy kilala, birthday. hindi similar yung pangalan nun. King Kong Demencia. Among! Kong? Move! May ganon? Hindi, nangiinis lang si Among. Kala ko, accepted na yung pangalang King Kong. Demencia. Teka. Hala ko saan Kasi na mapunta yan. Oo nga, pasimula pa lang tayo Sana naman tayo. Yung mga kalokohan natin. Kaya pag minomonitor daw tayo ni Father Bong Feliciano, sabi niya, yung mga kalokohan ninyo. In fairness, han, bingo kayo ni Tita Shirley, ha? Last few days of purple. Oo. Yes. Puto bongbong kayong pareho. Pero ayan, mga puto bongbong at kung Speaking ano-ano. of puto bombong, ang daming nagtitinda sa paikot sa katedral, no? Merong pangkarihan, merong gotohan, ang dami. Iba-ibang pagkain. Oo, nakakatukso yung pag magsisimbang gabi ka, kakain ka doon. Kasi bago ka pamasok through the portals of ano ba? Before you reach the portals of sanctity,
You have to go through the portals of insanity. Sa food, no? Nakakatukso. Oo nga. Dami. Sige na nga. Kaya, nahalata ko, although hindi ako madalas magpa-communion, kasi sa cathedral, it is communion, binibigay natin sa Opo. sa pag Food by- for the soul. food for the soul is given communion through the tongue, no? By the tongue, hindi sa kamay. Kaya pala kung minsan napansin ko, and that's why we had to call the attention ng ibang mga ng ating mga maninimba. Mm. Kasi pag katawan ni Kristo, kala ko yung ngipin bakit multicolored? May piraso ng puto bumbong. Kung minsan meron pang ano ba to, yung Bibig ngungot, may ngungot yung ngipin. Kung ano-ano yung nakikita. Sabi ko, hala, may kalaro si Kristo sa dila ng mga tao. Ay, nako. So, we remind po lahat, no? Nakakatukso talaga ang kumain. Ngayong pagpupunta ka, nandun yung mga nagtitinda. Resist the temptation to eat kung kayo po ay magkokomunyon. Kasi, meron po tayong tinatawag na Eucharistic fasting. Oo nga naman. So, kailangan malinis muna tayo sa panloob at panlabas kung Yes. saan natin tatanggapin si Kristo. Na ating tatalakayin pagkatapos ng tugtuging malapas ko. Sandali, amo. Yung mga listeners mo na. O nga pala. Diyos ko, Richard, si Ay, Amo nasobra Kasi, wala ko Excited man. siya. Oo nga. Energy na sobrahan. Sorry. Ikaw nagbubloom among kami, unti-unti nagsasaka. Kagigising lang kasi. kami. Wala tayong ginawa ngayon kundi magtawanan. Mapapagalitan tayo niyan. Sa ating listeners, kung nais po ninyong sumali dito sa ating kwentuhan, kayo ba ay naghahanda na ng inyong Paskong Noche Buena? Kayo po ba ay nag-shopping na? Kayo ba ay may mga panregalo na? At anong klaseng paghahanda pa? O baka mamaya kaninang umaga, Sister Tess and Tita Shirley, bumibili po ako ng buko. Oh. Yung buko juice. Bago makinabang. Ay, Andyan. bago ako pumunta dito. Hinuhuli talaga ako. Yung pagkahaba-haba na ng pila sa mga tindahan ng buko kasi Ay, oo. mga lamin, alam naman ninyo sa tsaka amin sa Santa salad. Rita. Oo. Yung mga ano pa yan lugar ng ano yan, kalamin, Kakanin. suman, yung mga Oo. magluto. So, yung mga kaibigan natin, kayo po ba ay nagre-ready na? Ilang kilo ng lakatan ang inyong lulutuin? Text lamang po sa ating mga numbers. Sa Smart subscribers po, 0918-351-8282. Sa Globe subscribers, 0917-363-3738. And Sun subscribers, 0923-231-4124. Text po kayo para sa mga greeters po. Opo. At habang kayo po ay nagtitext, tayo muna ay makinig sa isang pampasko ng tugtugi. Yun ang tama. Isang dalagay maglilihim, panang lalaki ang sambo. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalagay maglilihim, panang lalaki ang sambo. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin, syempre, sa 91.9 Bright FM, ang ating paboritong Archdiocesan radio station. Sabi ko paborito as if naman ang dami nating Archdiocesan radio station, no? Yung kinukwento po natin kanina, Among Jean, Mhm. ano ba yung hindi dapat pagkain at ano ba yung dapat kinakain? Baka sabihin nila, yung hindi lang po ba dapat kainin, yung mga dekolor para o yung mga dumidikit sa mga dila at mga ipin ng mga magko-communion o lahat po ba? Is it fasting from everything? Okay, gana-gana. Dapat tamo mama nga nagyang nanong kapatak. Naku, naalala ko si Lola talagang hindi pwede. Kahit kahit tubig. Kahit tubig. In vigor pa noon yung actually the law of Eucharistic fasting po ay it is not for to make valid or invalid yung reception of the sacraments, but it is more than that. It promotes the piety, no? Eucharistic piety, and yung pag-receive mo in a very devotional way. So it makes it more intense, no? Lalo kang maging pakit mo yung kekang mas pangkagalangan at popromote na nining magalang mong pamananggap king katawan ng Kristo. Kasi in Eucharistic fasting o in pamagayuno bayo in pamakinabang malamba ning party na ning practice na ning Catholic Church, no? Hindi ping sasabihan ng Karen, no? Kalambat dahil na rin matwa tatandaan. Kanita the law was from midnight. Timo nung simbakan Domingo bukas, balak mo simbat makinabang ka bukas. From midnight to night nakamamangan. Alang ni kanita yan danum babawal da. Right. Yes. Igyan ka nung kaira nga luwa, although there was nothing said really about yung saliva, yung wawa, yung muayak mul nga ra. Kunya siguro may biyasa la luluraran tao, lurano. No, anyway, pero kempong in the years that came, the importance was not removed, but the law was relaxed a bit. So refraining from food and drink for a period of time before the reception of Holy Communion out of reverence for the Eucharist. Dati yan yung ausan tamong Eucharistic fasting. Yung mangilag kang mamangan ng pong miminom king meto nga may takdang panahon enough time bilang tandaning kang pamipakit kagalangan at kapanyamban king Eucharistiyang kang tanggapan. Yung law of fasting kasalukuyan yan is an hour before the actual reception of communion. So kailangan aliwaitang dengalwa balara the 1 hour before the beginning of the mass. No. Ketang 1 hour ita saklo na pating misa, yaita ing sukad ang gaketang oras at tanggap kang communion. So more or less patang sisimba ka balo mo naman nung nanong oras datang yung communion. Nung atin man difference may pasobrayang bagyang homily na nga mong sumabaya. Nung naman kayo medyo may pakuyad yan So nung alimbawa yung misa mo 9:30, usually makinabang kayo between 9:45 and 9:50. So by 8:45 to be safe or 8:30 nakamamangan. Naku, mas strict pa pala si Lola. Kasi si Lola kung 8:30 yung mass, 7:30 bawal ka na kumain. Kaya totoo, yang kami pare, we have to observe that, no? Kami pare, po magmisa kami. Yung first mass mo, Definitely it's no talaga. Pati liquid. Right. O kaya maranong kaming timoya ako nung 4:30 yung mass ko. So migising kong 3 o'clock. Minom na ako kong kape. Although minom na ketang energy drink ko, Glucerna. Bangka nito or kanin pong diabetic ito. Agyam pang which by the way there are exemptions kaya ating exempted la po deng senior citizen ang pureng masakit anya makainom kang panulo medications are exemption so you can drink and water of course you can drink deliberate drinking of water is fine. How about the young ones yung pong mga bata? Anong yela pa makinabang din you let them eat.
Magmasiglala rin. Sundan mo pala. No, yung magulo. mga, halimbawa yung mga nag-first communion na, hindi pa sila allowed. I think they are already part of that. No, they should. They should be told also to fast. Siguro gradual. Kasi kung, kunwari, nung tayo, first communion, grade 1 eh. Mm-mm. Kung 7 years old ka nga naman, hindi ka pa sanay dun sa mga Oo, fasting. yung fasting. Siguro initially, tuturuan mo yung bata. Let's say, kung 1 hour before, sa susunod, pakakainin mo na ng paunti-unti. Hanggang sa masanay na siya. Hanggang masanay. So definitely kailangan po kapag before we receive the Holy Communion, wag nang kakain. Right. And usually, ang question is this, no? Patakot ang nano po ring marok nung mengan kami. Yes. Ating marok, pen? Well, siguro among, hindi yung, marok, naman mo kasalanan, it's not a mortal sin. No. Pero, it's respect eh. It's At saka, it goes against itong piety, the piety of receiving communion. when we say piety, among, paano po yun? Yung, how do we define? Itang magbanal-banalan, no? Itang kagalangan, no? Born out of respect. Yung piety mo will tell you, hey, if I am going to receive Jesus, ngini, as much as possible, malinis siya yung alayang Pilubana. kahit ng biro ko nga ako, alayang kakyalong ni Jesus kay nasbok mo. No? Yamong tanggapan mo. Lalo na ngayon, may uso pa naman ng makinabang kenggamat. Nung ating Eucharistic fasting, atin mo naman sanang Eucharistic fasting of handling. So Kasi, proper way. nung makinabang ka burimtal nan, may tangkatawa ng Kristo, I make sure your hands are clean. Niya ako, personally, I am an advocate of communion not by the hand. O nga realize ko, nung ikempare, before the consecration, we do the ritual cleansing Opo. so that our hands will be pure. Of course, the purity is more of the heart. But at the same time, physically yan, kailangan ma-manifest men, eh. Nang kaya no ka rin kay bayo ka lungub king palengke. Ay, palengke. Bayo ka lungub king pisamban. Pota nanong pemanyali mo, penalan mo rin pera, nung aning pamamanalnan mo. And the hands is capable of extending everywhere, no? So, in reality, you have to you have to make sure you have clean hands. Balo mo, in ritual cleansing ngayon is common to the Jews and to the Muslims. I tell you, ring kapatid tamong Muslim, lungublaking at nyati lang fountain din, eh. Patang bayo la, I just forgot the term that they use for the ritual washing. When I was in Syria, may biyasa ko. Kasi bayo ka lungub, tukyan may itang costumbre, na? Opo. Wala ka man Muslim, yung gawa mo, pupunta ko rin moske, makiluklukan kung mga di. Opo. In a sense, because of the silence inside. Manos lang magmulmulla, wasan daw rin, gulo da rin balugbog po yung the face, kaya wasan daw rin karelang gamat hanggang siku. And then, pati rin bitis. Muling maglako lang sa pin, Well, just to pray. They don't receive the body of Allah. They don't know. Allah lang Eucharistic, Pero, in kagalangan dapat talungubla ka rin karelang templo. Itamong Kristiyanong Katoliko, tatanggapan tayo ay Kristo, atalan me, Diyos ko, ka maglinis. Ay, Yapin. siguro among ngayon, pumasyadong uso kay katamo yan. Kasi pating kaugalian tamong manos, bitis bayo, papanik ka rin bali, mila ko na. Oo. Kasi wari magsapatos tanang ini. Tsaka, na masyadong uso Pero, if we go to old houses, kayang kabitisan na rin, when you enter the stairs, atin, yan pala atin lang banga. Ngayon kasi Timbanga, malang pipanwasan decoration na lang mo rin banga. Disnang ko pa ita. Ketang lalam ng makatulid lang ka rin nga lulod din. Bangkantatin lang ating supply danong. Kay batatin Kahit lang beacon. takpandala. Wow. The beacon is the tabo. Yung tabu. Potang papanik ka kano kaya bale, kami panik nung kami nos bitis. Whether you are from that house or bisita ka.
So it's a sign of respect eh. Ating pambangko Oo nga. na yung kayong malati, lukluka ka rin Kari mawasan. ka manos. Kapanik mo pa, as you move, ketang ladder, potang atsuna ka ketang mismong flooring ng balengke kintab, adakal lang lampaso ka rin. Basan na po. Patong mo rembitis mo ka rin kaya, yung ako, makalampaso ko lalakad kembal eh. Kangapo ko na eh. Yun nadatnan ko pa yun sa Di kasing edad ako sa nga. doors. Ay! Excuse me! No, hindi mo. Sa doorsteps na ganyan, may nakaabang ng basahan o yung door. Door Yung mat. door na, Yes. oo. Mhm. Talagang So, doon. can just imagine, nung kanita, makanyan pa mo, ne, atin tamang Oo. paggalang pa, Ang ganda. maglinis bayo ka pa. Kultura ya pa, ang bring sabihin eh, kahit pa domestic mo yan eh. Oo. Nano What pa kaya more nung of the faith? ing tatanggapan mo, ing katawan ng Kristo. Minsan naglalaro rin sa isip ko yan, bakit sa ibang, alam mo, sa mosque ng mga Muslims, talagang nag-aalis ng sapin, nakahilera sa labas, yung kanilang mga tsinelas. Sana, tayo kayang mga Katoliko, posible kayang magawa natin din yun, di ba? Sa ano na lang ginagawa yan? Chapel of the Blessed Eucharist, Oo, Blessed Sacrament. Right. yun ginagawa nga. Yung mabalik tayo doon, no? Yung sa kagalangan sa malinis na paghawak at pagtanggap keng Eucharistia, niya po, nulawen nyo, ating kaming gagamitan ni Kempari, and then ngayon, mi extend ka rin yung MDC, tang purificator. Nung akakitsitang pala mo panyo. Opo. Although, ganaga ng pare ngayon, they give importance to that, eranes, gagamitan po tang papakinabang. But then, that should always be with you. Potang papakinabang ka. Kasi yung kukuskus mo yung gamat mo ka rin. Yung pekapan nyo, o sabi mo na mo, basan niya mo na mo. Yung panguskus ita mo alam patugot. Kanya ka lang makasapin yung gamat. These are external forms of us showing our respect and reverence for the sacred species, I mean, the body and the blood of Christ. Anya, importante lang kasi they inculcate, they convey a meaning. King, ano yung kahit depende keng frame of mind na rin tao, aliwala intindihan. Kasela na nga po dyan nga ra. Biro mong beng mag-serve, nung ot ka no makagwantis la, ot ka no kailangan natin pang sapintatal ng doretang datukanan yapin po ite nga ako. We are trying to tell you, hey, ikami keniking altar, we treat Jesus well in the Eucharistic table. And we expect you to do the same. We are teaching you. We are by signs, by visual, we are telling you, yes, Jesus is Lord. He comes to us in His body to be received by us, but received and treat Him well, as you would a precious person in your life. So, ibig sabihin na among sa cathedral, ino-orient po niyo yung mga tao kung Yes, bakit that is kailangan what we pong show. Yes, ginagawa po niyo ito. And I always tell the EMDC, kabityo po rin gamitan nyo rin dengke kong purificator. And I also tell our EMDC, bayo ko pa po lungob king altar, manos na kong gamat masalese. Manguko kayo, O yung ampong nung sisigarilyo kayo, as much as possible, mag-graduate na kayo kayong pamanyindi. Bang eko babawong beka king gamat. On po nung manyulok na yung matuling ka rin kukuyo, my goodness, try to clean them. No? Kasi, you want people to be respectful, then be yourself one. Bakit, man? This is our way, no? Don't treat the Eucharist in many different passions. There is always one passion of piety and devotion. In Eucharistic fasting po is a part of that. So, among yung sinasabi po natin, Eucharistic fasting, ngeni mo pong simbambengi yan or for all No, time? not at all. It's all. Every time if you go to Mass and you think you would like to receive communion, take note of that. No? Agyang mamalagwa ka pero nung talagang aware ka, schedule mo na simba ko po tang alas 12. Ing magmisa yapon Joel, makinabang kami 12:30.
Aro isto nga po gining magmisa 12:45 i-extend mo ba kaya 45 minutes ganyan 15 minutes ne. Imburi ko sabihan kidding aside, be conscious mo itang by accident ne kahit ang I was telling the sisimba namin kasi magugumasid ko sumagmisa yaya pong Joel alas 7. Siyempre ako libre ko mag 4:30 ko ne. Durot-durot ko manik cooking koro, mantakulalam, magdala kong lollipop. Nag-ocular inspection. Wala laweng ko rin ang anak lati-lating paslit na magulo. Di na mo lollipop din magtunod la yan. Okay. So, dirinan ko la. Pero, babantayin ko naman dito ang anak paslit no ne Teenagers. magulo na la ulit teenagers la. Ning misan tang metong ketalang gulot stage yan ng side na ng pisamban ng kumbento si sigarilyo la. So I had to tell them, oy simbang bengi, excuse yung Tutang kay sisindi ka. Ugsa yan. Yan, may warden din sa Kingwagay cathedral. tang I confiscated metong nabubulad din nga kingwagay tang meto kakahang ikasabihan ng brand na ni sigarilyo po ta sabihan na mamaedya kang istasyon. No? And apag umasdan ko po tang communion at mamangan lang ang nega na gana kay mo mamangan pula-pulay lang yan potang communion mulay lang ang kikilob makinabang las Ginoo ko pong Ginoo. We have to teach these people. Pota-pukot nanda katamo. Mala kung Pasko yung discussion nyo, but Mira siya kay communion. Communion and fasting. No, Kasi all the po, more kasi ngayon need Yes. kasi the temptations are there. I mean temptations in a sense. Era sana pag man susukal loob deng magtinda. Noon it is there. Nya resist pa mo. Sali kayo kay but then it is better. Libre na. Ding Before. munahing Noche Buena ra daralan da kem. Noche Buena po kanyang bale. Yagem At saka po, among, ewari, why do we have to be very careful, ne? Ini pong sasabihan ng among Jean, ba't kailangan very careful tamo kaya pamananggap kaya ning katawan ng Kristo. At yung connection na nini kayong Kapaskuhan na Wow. celebrate tamo. Kasi, what is Christmas? Is the incarnation ing pamikatawa ng tao ng Ginong Jesus. The incarnation, the first incarnation took place in the first Christmas. But sort of the second incarnation, the constant incarnation is the Eucharist. Mikakatawan niyang pasibayo yung Ginong Jesus ketang banal na tinape nga ito. O ketang askening tinape magdaton niya ing kadiosan. Nung makananong kingaskening katawa na may na ning tao, linubya ing kadiosan. May kisawot siya busal tamo. Sort of, in a way of, by way of analogy, ing pong misa, lalo na yung banal na komunyon, yapin yung pamikatawa ng pasibayong balamong Jesus, king askena ning tinape, and more than that, kay katamo yang ening tanggapan. King katawan to become, that we become also Eucharistic participants with Him. So, yung ibig sabihin ni Among, hindi lang ito basta hostya or basta tinapay na tinatanggap natin during communion, kundi yun na yung banal na katawan ni Kristo na Right, ating tatanggapin. And it is the center of our life as Catholic Christians. Istong yan yung legpak mo. Istong yan yung emidinan ulaga. Istong yan yung may abuso. All the other, kasi rin ang gandogma, tutod lang ang kaya, maski in papacy, in Papa, he draws strength from the Eucharist. Yes. From whom do we draw strength? Yes. Ne? Nino mo, niya nga ako sasabihan ko karen tao, ing pong misa nga ako, ing karuruk-rurukan na ning kayong, karuruk-rurukan. Kakatas-katasan. Kamatas-matasan, no, kataluktukan na ulaga ning kayong pamanyimba, yapin itampotan tanggapan niya king banal na komunyon. And this is the reason why we try to accord the best itang prepare lay down ming conditions bangkan ita ikayo. Let me give you one thing. Amo nga ako marakal pun tao chulang ang keng kilwal. Eko po bisa lumwal la reng EMDC subwanan mila keng kilwal. Sabi ko, don't do that. The impeka importanteng dake na ning partisipasyon da rin tao yapin ning tanggapan din Ginong Jesus. Make it a very solemn one. Ginoo ko, may kumpisano king misa, tsuno king kilwal.
ang gaparugo naman po tangking komunyon kaya tala pa king kilwal. Give them the opportunity yang yalabisa nung gama lumakad la puntalande tanggapande king mismo at the foot of the altar, and we will provide them that. That's why giwata mo itang orderly fashion of receiving communion. Uling nung alis yung sugod mga kapatid nung style tamong balintawak. Diyos ko po, magulo. Katipunan. Wah, kanita dis nang kubahamot ang ding 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 nga naman mulusok langan. Isa, let's do it well, let's do it properly. This will try to tell us, this is way of telling people, let's be serious. May isang paring kilala ko, medyo ka-prinsipyo niya si Among Jane sa ganyan eh. Yung sabi niya, no, you let them come to the sanctuary. Yung lumapit laking sanctuaryo, bangka nida akit de. Kasi, ingay na kanuburing malyari, for the, timo, For the rest of their life, limayang mong banwang sisimba, 5 banwa kaya tayo, lol ka rin niya mag-communion, man milapit king sanctuaryo. So, sa Manila to sabi niya, hindi, palapitin. Kasi, burina, lalapit laking sanctuaryo. Mas kaaya-aya talaga yun na tatanggapin natin ang banal na katawan ni Kristo sa mismong santuaryo niya. Hindi kung kahit saan sa parte ng simbahan. Oo nga. For as long as it is possible. But there are always possible ways. Possible Kung talagang talaga. halimbawa, wala ka naman talaga sa simbahan, halimbawa yung misa sa luneta. Syempre Among. Oo. It Iba will yun. take 3 Outside. days kung Right. kung palalapitin mo lahat, mga baka. Depende sa sitwasyon. Tsaka yung mga special misa. occasions po, 'di ba? Yung let's say, 'di ba, pag coronation, kailangan talagang mag-disperse yung mga EMDC. But dito mismo sa ating cathedral Among, 'di ba, kung minsan yung malaking events na Christmas yata, kung minsan lumalapit yung mga pare kasi pag pinaikot mo nga naman yung lahat, baka umabot ng siyam-siyam o Actually, sa magkakagulo. totoo lang, hindi. Hindi rin. Karen, in our experience, kasi Pasantabi yung experience mo, nung kami mo, we can do it well. Okay. Pero pag siyempre, itong Holy Thursday, ating taong taga-katedral, bigla laluklukan. Kaya ba, dempari, erana uling man sa nemo naman kanita, ila sa nelang, papuntan mo na kan mo na, lumuwal la, lumawot la, mapuputot, mapupugto. Pero, balo mo king communion me, we are only 8 papakinabang. There are only 8 EMDC. We don't need to use 20 or 30. Kaya talang harap. And yet, makapakinabang lang. Ano pang maayos, balo da na rin tao. Then sa Niketi, balo rin itang paralan, they give way. Kasi intindihan na Mesa no. Yun ang maganda. mamalagwa, no? At least oriented na sila sa sistema. Right. May texter tayo si birthday girl at sing Marlin. Uy, Sabi happy niya, birthday. aliwa mag-candy lapat, dengang aliwa lalangutan dengos siya. Yeah, is it right ba Among na chinuchu yung banal na katawan ni Kristo? Lahat naman tayo dapat langutan mo yung kakanan. Yay, mamo sabihan, langutan mo na, nakayakmul lang akmul. Pero, nakaman maglanguta bala mo, kambing. May grinding movement pa. But you can chew, why not? No? But chew like Maybe Miss it's light. Universe. No? Na Miss Universe. Very slight. Yun is light way I mean, or you slight can do it, manner. pero naman kailangan itang... Then why, agyureng lalangutan, why not? Okay mo ito. Pero if you need to chew, pero siguro maglangot bala mo, piglangot may metong kapirasong bulalo na At saka, Among simple lang Ayan. naman na... O yan ni Among Jean. Yun, text ni, 0540. May question dito. Kapag po yung EMDC nahulog yung bread o katawan ni Kristo, allowed pa po bang ipakain sa sa iba. communion? Oo. No. Ano po ang tamang gawin Okay. kapag The ganun instruction nangyayari? is like this. No? Pag kaya nakbagan niya, tandaan nyo niya, masanting dahil ng MDC, tin lang purificator. The purificator means it purifies. Ano ba, may nabuya. Kita mo mang damputane ng EMDC ta. Potang kaya gantang pinakbaga na kuskusan yung bagya kitang purificator. Mga tanano man, nung atin mang may nakwan, it is purified. Kay but, what he could do is, tuturo ko, sipitan de keng purificator tang hostyang menabu. And then,
irepasubo ka rin tao. When they go back to the altar, they will tell the priest, among menabuya po yun eh. The priest will, balo na ning gawa na. Yako, ikabit, lasawang ke, kabit ke ketang, Lavabo? no? Kabit ka na, iabe ke keng, ketang alak. Ikayo pong... Kaya painom ke ketang EMDC. Wala nga kung may minumalak. Wari, I'm not, malamba na akong ating permission, ka nga po seto, kumakain numalak. Talaga. Wow. Emong, di ba sabi nila, pag daw may nahulog na ganyan, usually inililibing sa lupa. In the past, in the old dispensation, tirikan de pang kandila ita. The tipayin pari, kuskusane, magablusya niya, kumay pandanom. Patang kay patungan deng kay detang linen na sa paradong linen itang pola malambot ayawsan me. Opo. Kabit de ka rin, iti kabit deng kandila. Market na may nakbagya ka rin. So, lumelela rin makina bang iredada mo sa akin. That was the old system. Yung very meticulous lapan talaga. Ngayon, medyo may kain na ito, may relax ng bagya, but still, you should show tam basta-basta makanano may nabuya mong kay ba't pulutan de o rengalwa sa likod o biye pasubo rin pasibay ka rengalwa. No, you don't do that. Don't. Kasi ako may madalas na nakikita ng ganyan. Pasintabi po sa mga ibang EMDC na gumagawa ng ganito. Pero pati sanang purificator. Hindi po. Nahuhulog talaga ng diretso sa ilalim ng altar, ng mesa. And then, kukunin, ihahalo po doon sa ibibigay sa mga tao. No, that should not be. Pero may mga communicant sa mong ila. Konande, ila kanande. Kanya kunahan ko la. I will, if I am the minister, I tell them, don't akong kuma. Then I'll give you something else. Kasi, in our belief, actually, tutunan nito, itong may defile na, o may kaya, what is no longer bread, itong may sirane or what, it is no longer the body of Christ. Kasi, in Eucharist is concomitant with the freshness of the bread. Pero still, anyapin nga ako, sasabihan ko, kare nga lawang EMDC, linisan yung masalese. Then vessels, ampong, make sure in Blessed Sacrament, itang makatambak lamo ka rin. Right. No, and sometimes that happens. Opo. Ang dami nating texters. Pero break po muna tayo.
Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Ayan, ang ganda ng ating tugtog. Gumising, pero hindi lang physical na gising yun eh. Hindi lang literal na gising. Ayan, yung... Spiritual. Of course, it's more on spiritual na paggising, di ba? Kasi syempre, yung sabi nga ni Among Jean kanina, incarnation yan. Kasi Among, every year, mula nung bata pa tayo, pag Pasko, yung laging kinukwento sa atin, yung may stress, may highlight dito sa nativity. Yung napaka-romantic nga naman, di ba? Yung kayong Kapampangan natin maglayunan, nanunuluyan. Yung kwento, di ba Tita Shirley, yung mga ganyang kwento, parang umaantig sa ating puso. Isang mag-asawa at yung babae ay manganganak. Kahit hindi yun yung... ginagawa pa nga yung stage play yan, sa Oo. loob ng simbahan. Kahit hindi yung Birheng Maria, yun talaga maaantig yung iyong puso at sasabihin mo, kawawa naman sila. Pinagtabuyan sila. What more? Yung ating Panginoon, yung isisilang. So, laging nandun yung stress, nasa melodrama. Pero yung hindi masyadong melodramatic, pero mahalaga, yung incarnation, nakakalimutan po natin, Amo. Yes, totoo yun. That is, it brings us back to that first moment, the only moment in history when ang Diyos, ketang kamatas-matasan ng kabilyan, ketang kayang kaganap-ganapan, pinili ng maging kalupataya. Ing kaduang persona, mi katawan niyang tao. And assumed our nature, nga napin, assuming one's nature, itang kawangis ta ngayangan, king ke gana-gana, Opo. except king kasalanan. Ayun. That distinguishes, sin is what distinguishes us from God. So yun yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, no? Wow. Hindi siya nanatili doon sa kanyang kaharian, kundi sa betaping kay Kapampangan, may kisaut ya kaya katamong lelangan. Right. At tayo lang yan lang ang it's only Christianity that can that that has that revelation or that makes that sabihin na mo that makes that claim, no? All other religions cannot. Then they do not. Oo nga, Among, at yung pagmamahal, di ba? Alala mo, Sister Tess, nung World Youth Day 95, yung For God So Loved the World, may awit. Nung lumalabas yung awit na yon, kasi World Youth Day 95 was in January. In December, feel talaga ng mga tao na kasi kinakanta For yun. God so loved the world that He gave His only Son to be our Savior. John 3:16. Ano yata yan That was one Christmas, na yung Christmas Carol. Yung World Youth Day song. For God so loved the world. Yan. Ganun yung kinakanta Ang talaga ganda. nila. Nakakatangay naman yung awit na yun. Talagang Kaya nga tayo, ananamnam yung Belen Opo, that Amo. tells us. Ayan dyan, ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Maging pumulyo. Opo, napakasimple ng pagsilang ng ating Panginoon. Pero makahulugan. Mhm. At yun nga, yung incarnation na yan, mabibitin tayo pag pinagtuloy-tuloy natin ngayong araw na to. Pero bukas, tatalakayin po natin yan, Among. Kasi Yes. yung incarnation na yan, ang Anong daming- implication sa buhay natin? Oh, yes. Naririnig lang natin yan, incarnation. Ano yung nga ba? Carnation? Akala nila gatas. Darigold. In Darigold. Hindi na pa naman uso yun mo. Ay, wala na ba Darigold ngayon? Wala na mo. Carnation. May Ano galawan na. teka, Milkmaid. plugin na naman. Ay, Plugin. Yung sinasabi kong carnation, yung bulaklak Bulaklak. Oh, yung carnation na Ikaw bulaklak. kasi. Oo. Iba yung na pick up Oo. Si Among Jimmy, ano pa yan? Acknowledge ko muna yung mga nag-text 0166 sa palengke, mga nakikinig, nagtitinda sila habang nakikinig. Kinonfirm yung sinasabi natin. Makiramdam ko. Salamat din po sa comment nung may-ari ng parlor na taga Banlik, Bacolor. Yan, si Vanessa Olalia. At yung nagsabing kailangan nga ang Kwentuhan Katoliko. And also to Miss J. Happy listening, Miss J. Ito si Satch. Ay ba, na mga Pampangan akong ngeni. Kaya nga dapat nang ika mga Pampangan, naka-chocolate. Chocolate. Among talaga. Siyempre, wag natin kalilimutan yung amanong si Swan. Yan yung Oo. mismong kakatang Tapos may isang dialekto. texter, sabi niya,
pag nagpapasko daw, it's all joy and celebrating and parties and all. Bakit nga daw ngayon pa lang na-discuss na pagkabigat-bigat daw yun? Eto siguro, Yung topic, etong discussion yung natin. Bakit nga daw ngayon pa lang nadidiscuss yan na pagkabigat-bigat daw Sus. ng Pasko na hinaharap? 4 semester sa amin ng incarnation, no? Patay. Verbo incarnato, pag nag-aaral ka sa theology. Yun nga. Si Atching Flor Delgado ng Moras East. Sabi niya, sinalila ka nung t-shirt king cathedral. Isulod daw ka no po ta keng simbang ganing Eldora. I-promote dem ang kanita. Misalila kaya ganamon t-shirt. Oo nga. At Thank Merry you. Christmas po sa inyo dyan, Thank you, sabi no? sa programa. Akala mo ikaw lang Oy, meron? nga pala, no? Oo, Aba, See? mamayang gabi daw sa cathedral, sabi ni Satch, abangan, may korong yes. kakanta. Yes, we invited the Our Lady of Grace Parish Choir sa ng Mabalacat. Balakat. Yes. Kasi ang Mabalacat is the only the only well-known pamong mig-retain keng tradisyon muna ning Lubenas ning Kapaskuan. And together with that, ang kanilang famous na Misa Pastorela ning Galaura. Ano yun mong? Itang tarararan, masayayang kantang kay. Ano Initang misa keng during the Simbambengi, that they sing the Latin to the tune of very Hispanic music. At atin lang gagamit lang pandereta, atin lang violinist, atin lang flute, atin lang castaneta, atin lang triangulo, ampong masayayang kanta. It is the Misa Pastorela, wala mo yung Misa daring Pastol. Wala bang randalya? Among? Nung malyari mo, tatali, no? Dati sa Santa Rita, may kastanyas talaga, tsaka may triangle at kung Kastanyas. Ba't castanetas? Yung tawag nila noon, kastanyas. Castanets, oo. Kaya hindi mo alam kung yung kinakain na kastanyas o yung 7 p.m. po tayo lang magkanta. So, Sa gabi. abangan. Those who would like to go and refresh themselves with kasi po king cathedral yung katamo yung misa choral ng Pio X, Pius X, which is the normal in the old days, which is the old ordinary mass for Simbambengi. Singing in Latin to the tune na nitang komposisyon na ning misa choral, especially yung misa pastorela. May comment dito, late na. Good PM po sa mga EMDC po. Meron pong hindi marunong magpasubo ng hostya. Minsan po, pati yun iba. Yung daliri nila natataman dila namin. Magpa-practice. It's a practice. Magpa-practice. Yeah, that's why, no? Totoo yun. You have, kaya hindi ka basta-basta kasi if it is just for the sake na papakinabang ka, you really have to prepare, no? At a certain moment, agyangi kami, kempari, we always have to be very careful. Yung iba Pero naman. yung iba, nagmamadali. Oras Mabilis na siya, naman. Ang relo Umabot nito. na naman tayo sa oras. Talagang pag tayong apat Bilis, yung ano? nandito, masyadong mabilis yung oras. Parang, Nabibitin tayo sa Oo. kwentuhan natin eh. di bale, kailangan ituloy yan. At bukas, itutuloy po ni Among Jean ang pagla-lecture sa atin. Force him. Verbo incarnato. Sus. May ano yan eh, di ba? Nasa Gaudium et Spes. Uy, si St. Thomas Aquinas, ilang chapters yung dinedicate niya dun sa kanyang Summa Theology. Isang 2 tomo yata yung ilagay niya dun. Huwag po kayong mag-alala, hindi naman babasahin ni Among Jean yan sa atin. Pero ang galing nating mga Magkukwento tagapakinig ha. Yung ilang years na tinatalakay nila sa theology, sa ating ilang oras lang. Naka-ride Ilang yung mga minuto. nakikinig Diba? ha. Ride na ride yung mga nakikinig sa atin. Magagaling ang mga kapampangan eh. Magaling yung mga nakikinig sa atin. Mm. Pero ganun pa man, kailangan pa rin nating wakasan. At kailangan muna nating tuldukan yung episode natin ngayong araw. Pero wag po kayong mag-alala. Babalik at babalik tayo bukas. Mag-alay po muna tayo ng isang dasal sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras na ang aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan, at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabauhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso.
Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa, at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon, o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin, at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesu Kristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Kaawaan mo kami. At pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. God bless you and keep you. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa isang oras na naging masaya pong ang talakayan at kwentuhan natin. Muli, Sister Tess David, ang inyong kakwentuhan sa ere. At ito naman po si Among Jin, ang inyong guwamong. Natatangay si Among eh. Oh, bigla kayong naging energized. Natakot ako eh. Kasi tapos na po. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw.